ating mission spotlight ay galing po sa Mongolia. Sila ay mga espiya. Nagalit ang isang nanay na ang kanyang 22 anyos na anak na babae. Si Debbie ay nagsimulang pumunta sa Seventh-day Adventist Church sa Mongolia. Kapag pumunta sa pagtutulong ng mga Amerikano, sabi niya, sila ay mga espiya. Iyo ay noong September 1992 at ang Mongolia ay nasa isang estado ng isang pagbabago pagkatapos ng pamumuno ng komunismo. Marami naman ang gagawin namin hindi na mapasya. Magpasya si Debbie na ibigay ang kanyang puso kay Jesus sa pamamagitan ng bautismo noong 1999. Si Debbie ang unang Adventist sa Mongolia pagkatapos ng pagbagsak ng komunismo. Ang mga Amerikano ay masamang tao, sabi ng aming mga espiya sila. Ang sinisiraan nila ang ating bansa sa pagkakita pagbayawin ng isang mga puso pagkatapos ay pagkakita tayo. Ang Kristyano ay hindi tradisyonal na reliyon sa Mongolia. Ngunit nais na siya ay isang matibay ateista na aktibong suportado ng komunismo. Sa pamamagitan ng kanyang influensya, maraming tao ang naging masakit para sa kanyang trabaho. Siya ay ginawaran ng isang special na film ni na March Angels at Lenin at pinakamalaki niya itong sinuko. Sila walang paraan na mabago ang isip ng kanyang kamay tungkol sa Diyos. Si Debbie ay umalis sa Mongolia sa loob ng 2 taon upang mag-aral sa Adventist International Institute of Advanced Studies sa Philippines. Sa kanyang pagbabalik sa Mongolia ay nahiyahan niya ang kanyang nanay sa isang maliit na grupo na mag-aral sa Biblia na binuo niya. Noong panahon iyon, kasalukuyang Adventist Church sa Mongolia ay halos binubuo ng mga kabataan. At ang maliit na grupo ay pag-aaral ng Biblia ay nakatuon sa mga matatandang tao. Ang unang 5 miyembro ng grupo ay ang kanyang nanay, 2 ang kanyang kapatid na babae, ang unang Mongolian ay pastor, at ang ina na isang pagkaanin. Binasa kagabi ni Juan. Ang kanyang nanay ay ibang na tungkol sa maliit na grupo. Pag-aaral ng Biblia, kung siya ay pausisa. Nakita niya ang pagbabago kay Debbie. Dahil mapagmalaki, naging banayad si Debbie. At ang dating boss naging masunod sa kanyang ina at magalang ang kanyang kapatid. Kanyang kapatid na siya Pagkatapos, ang kapatid na babae ni Debbie ay dati na sumasalo ka sa Kristyanismo ay nabautismo. Nakita ng kanyang nanay na siya ay nagbago. Sa pagbayaw, nakita siya ang kanyang nanay na bigay ang kanyang katapatan sa Diyos ng langit. Siya ay nabautismuhan at umanik sa Adventist Church sa edad na 53. Sa katunayan, lahat ng 5 miyembro ng maliit na grupo ng pag-aaral ng Biblia ay nabautismuhan. Ang dating isang aktibong recruiter para kay Lenin ay ang kanyang nanay ay naging mas sigasig na saksi para sa Diyos. Minsan, ay naghahanap ang mga kasapi para sa partido. Siya ay naging isang naghahanap ng nawawalang tupa para sa kandidato.
sa pamamagitan ng kanyang influensya, maraming tao ang nagbigay sa kanyang ng kanilang mga puso ng Christmas. Ang kanyang nanay ay dapat natin sa mga kaya. Hindi lamang niya ang mahal ang Diyos, mahal din niya ang diyang magbigay sa Diyos. Nang siya ay hinihina, na at hindi na siya makasimba, isang bagay sa simbahan ang inorganisan ng kanyang bahay. Sinabi niya sa isang pagsamba ay hindi kompleto walang mundo. Kaya sa isang kaibigan, isang taon ng koleksyon na dinala sa kanyang kama upang siya ay personal na makagbigay ng isang mundo. Namatay ang kanyang nanay sa kanser. Gallbladder, ang tradisyonal na libing sa Mongolia ay kadalasan nakasampo sa maraming mamahaling lugar. Ngunit ang kanyang kahilingan, nilibing siya ng isang simple libing at Kristiyano. Ang kanyang libing ay isang ilang karaniwang libing na ang kanyang mga kamag-anak na lang namangha. Napagtanto nila na may kakaiba sa Kristiyano. Wow, napakapayapa ng libing. Sabi ng isa, gusto ko maging gano'n ang aking libing, sabi ng isa pa. Ngunit hindi doon nagtatapos ang pagsaksi ng kanilang nanay. Siya ay nagulay na hanaran mula sa kanyang lapida sa cemetery. Ang kanyang lapida ay naglalaman ng pangako ng Isaiah 38, mapalan ang lahat na naghihintay sa kanya. Ilang sandali bago siya namatay, sinabi ni David, ang pag-asa ko ay kay Kristo. Gusto ko matulog ng dahil sa dekadensya. Ngayon ay naghihintay sa kanilang nanay sa Panginoon sa buhayin siya na maluwalhating umagang ko. Salamat sa third Sabbath offering na nagpapatuloy sa gawain minister ni nanay na ang pangalan ng Regesta Danson at iba pang tapat na Seventh-day Adventist na ngayon ay nagpapahinga sa kanilang libingan sa mundo. Bahagi ng mundo ng domestic economy na nakapatulong sa pagbukas ng isang buong libingan sa kabisera ng Mongolia sa Ulan Bata. Pinakita ang Ulan Bata Mongolia sa mapa. Di kasi ang Ribes Trere napipilitan nila sa Cheren Jagdansan bilang Cesar and Jagdan sa panoorin ang isang maikling dubyo na dito nagbigay ng alalan sa kanila na mga Mongolia. Ito nga ang ganawa sa kwento ito mula sa Facebook bilang ang katalatan ng Vision mabuli sa katutubanan mula sa North Asian Pacific Division. Alamin ako, hindi siguro ito ito po yung sa dati pong nanay ni Dede kontra po sa Adventist. So, nakita niya nagbabago nung mabingala si Dede, nakita niya nagbabago so, parang natouch din yung puso ko doon kasi ganun din po ang ayaw ko sino ba. Nagtatry talaga po ako maghanap ng talagang doon po ako komportable. Marami akong pinuntahan ng church. Pero sabi ng tatay ko, bakit ka magsisimba yan? Eh, hindi naman yan ang pinagisnan mo. Sabi ko, kasi dito ako masaya. Dito ako
na mahal ako ng Diyos. So parang ganun din ang i-build sa nanay niya, tapos nasa nanay niya dyan. Ito pa, ang asawa ko, ayaw din niya. Pero broken ano siya, yung Adventist din siya, nag-episode siya. Sabi ko sa akin, sinasabi ko sa iyo, ikaw magsiba. Nagsisipa kang sibahan nila ng Lord Peter. Ang sabi ng asawa ko, lagi ka na lang nasimba doon. Ano ba ang meron at bakit hindi ka magbasa ng sarili mo? Kaya naaway na ako sa gano'n. Sabi ko, alam mo mahalo mo, lagi pa ang tawag ko sa kanya. Ang Lord mong awayin sa gano'n. Kasi dito ko natagpuan. Dito ko natagpuan, mahal ko ng Diyos, kahit ang hirap, nandiyan siya, pinipulungan niya ako, magkakaroon ka sa puso ko. Sabi ko, hayaan mo ko kasi huwag mo akong kontrolin sa mga bagay na tama. Doon ko talaga napanindigan sa sarili ko na kahit awayin nila, minsan kumakain ako, tinatago nila yung pagkain ko. Sinahayin na nila ako yan ang hindi naman hindi talaga natin pagkain. Sabi ng mga kapatid ko, ang sarap-sarap kaya nito. Sabi ko, bigay na lang ako kumain kasi masarap sa inyo. Kung may masarap sa akin, ako yun. Okay, di ba? Dahil sa akin, talaga yan, nagdaanan ko sa ganun ang pagsunod sa buhay ko. Kahit pa sa ibang bansa, ganun, pagsunod talaga, pero yung pananindigan ko sa Panginoon, talagang napakalaki. Bagaman, lumala din sa paghihinga, una sa pag-pray, talagang hindi ko ako talagang marunong kagaya ng iba na balikan na. Pero pinag-pray ko pa rin talaga na sa Panginoon ay matuto ako. Kasi una, kailangan ko sa paghahantin ng pabalita sa iba. Iba yun po ang pinag-pray ko din naman muna sa trabaho ko. Bago sa totoo, bago ko mag-isa ng therapy. Mas ito nasa kwento ko. Hindi ko nawawala yung tuwing ako yung hawak ng tao. Sa 12 hour ko na trabaho a day. Ang nasa isip ko, naandyan siya sa tabi ko, kasama ko siya. Hindi ko yun sa totoo na nawawala sa buhay ko ang Panginoon. Kaya lang yun talagang kahit na pinanghihinaman din, pero tinataas ko pa rin po ang pag-ibig sa Kanya. Umaasa po ako, nagpapasalamat sa kalusugan ko. Matanda na ako, pero palamang rin ako sa kapila ko. Kaya hindi po tayo manghina. Sa dami ko pong nakaranasan, ay talaga po ako ay naninindigan na may Diyos. Malang po. Salamat po sa bahagi ng isang buhay sa mga Gordiano na nakarinig ng bawat lumanas ng dalawang sitwasyon na ito. Mayroon po tradisyon sa kanilang. Mayroon po mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating pag-aaral ng ating lesson. Tayo po ay nangyimula ng paknubay sa ating Panginoon. Maraming banal, gustahan sa mga langit. Narito po kami pag-aaral ng ibang salita. Kasi po mga hadlang upang kami ay natuto. At nawa po ay nagpatubay ng langit at sa amin. Tulong kami magmasansay sa lahat ng aming mga sarili sa Panginoon. Sa ngalan po ng Panginoon. Amen. So, happy Sabbath po mga kapatid po sa umaga sa ito. Tayo po ay magtatalakay ng ating lesson study. Ang topic dito yung sino po, palasak naman po ito yung albughang anak. Sino po nakakaalam ng kwento ng albughang anak? Siya po yung nasa Lucas 15:11 hanggang 32. Yan po yung istorya ng albughang anak. Ang istorya ng albughang anak ay nasa isa siyang mayamang pamilya. Kung saan nasa isa siyang mayamang pamilya, siya ay meron siyang dalawang anak. Yung kanyang dalawang anak, yung panganay ay naiwan sa bahay habang isang kanyang anak na bunso ay hiningi na yung kanyang parte
o yung kanyang mana habang nabubuhay pa yung kanyang ama. Ito na po rin agad yung parte. Di ba pinukuha yung mana kapag patay na yung patay na yung magulang? Pero sa kanya, kinukuha niya na yung mana niya kahit buhay pa yung magulang. So ito ay hindi acceptable sa panahon na yon na kapag kinuha mo ay isa kang masamang anak. Pero yung kagustuhan, hindi pinigilan nung ama nung kanyang anak sa kanyang kagustuhan. Binigay niya kung yung gusto niya. At ang nangyari ano po? Para sa mga ating mga ibang taga-tuloy. Pumunta siya sa isang malayong lugar at nilustay niya ang kanyang mana sa walang kabuluhang pamumuhay. Yung walang kabuluhang pamumuhay. Naglalasing, hindi alam, pinito, maraming kaibigan, disco, beer house na balon. Marahil, nag-aaral sila. Basta ko rin yung kaliyan. Masinong kasama ng mga babae, lahat na lang, pakabusog. Basta nilustay niya, kayamanan ng kanyang ama. At kung kanya mapagtanto, ang memory text na natin po pala, ay banggitin po muna natin, Zephaniah 3:17. Zephaniah 3:17. Nasabi po dito sa version na ito, ay, ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo, na makapangyarihan na magliligtas. Siya'y magagalak dahil sa iyo na may kagalakan. Siya'y magpapahinga sa kanyang pag-ibig. Siya'y magagalak sa iyo na may pag-awit. Ang Panginoon mong Diyos ay nasa gitna mo, nasa kabuturan, hindi siya nawawala. Makapangyarihan na magliligtas. Andiyan lagi siya na magliligtas. Dahil sa iyo may kagalakan. Siya'y magagalak sa iyo dahil sa iyo na may kagalakan. Nagagalak siya para sa iyo. Sino magbibigay ng lubot sa atin? Ano po? Ng makasalanan. Pero siya ay nagagalak. Kapag tayo ay nasa sa kanya. Dahil magpapahinga sa iyo pag-ibig kung magagalak sa iyo may patay. Okay, tatangaan po natin mamaya na po. So, yung alipughang anak, ay hiniling ng lalaki at anak yung kanyang mana. Ano po rin, ano po? Kaya noong dumating, ano po, sa punto, na yung anak, na matapos maubos yung kanyang pera, mana, ay nagkaroon ng tagutong sa lugar na kanyang pinuntahan. At dahil sa taghirap, wala na siya pera, lahat ng kanyang mga kaibigan puno, na may pera pa siya, ay hindi na siya tinutulungan kasi taghirap na naman, tapos sisika pa sa akin. Marahil na gano'n, So, naging tagapag-alaga siya ng mga baboy doon sa lugar na malayo. At pagkatapos na makapag-alaga siya ng baboy, ay sabi niya, siya nagugutom, kaya ang naisip niya, kakain na rin siya nung kinakain ng baboy para magkaroon ng laman ng kanyang mga sabay. Ang hirap. Kapag inisip ko, ang hirap ako yun. Baho-baho. Tapos kain na ng baboy. Tapos pinadala doon yung pakain ng baboy. Alam niyo yung kain baboy? Masarap naman yung halo-halo. Yung halo-halo na lugar. Pero yung halo-halo panis. Yung kain baboy, nanaisip mong kainin. May nakakita ko sa TV, yung mga pagpag, talagang yung puro ko parang kinupuro. Alam mo yung pinipili niya ng karne, gano'n sa mga restaurant,
Akala ko malinis. Pero may nakita ko may gumagalaw. Sabi, paano yan? Paano yung gumamatay naman po yan kapag niluluto. So, doon pala, kain bago yun, ang tunay na kain bago talaga yung sa bago. At yun yung pagpag. So, pagpag, ang gustong kainin ni anak na bunso. So, pagdating ng sabi niya ng anak. Sabi, nung sumauli siya sa kanyang natauhan, nakakuntog. Sabi, ba't ako nakitiis dito? Sa bahay ng aking ama ay yung mga katulong ay laging busog, sagana sa lahat ng bagay. Sagana siya sa lahat ng bagay. Ako'y pupunta ron, sabi niya. Nag-rehearse na siya. Ano ba yung na-rehearse niya? Sabi niya, pagpunta ko, sasabihin ko sa action. Nagagawa na agad siya. Pagpunta ko, sasabihin ko sa tatay ko. Okay. Nagsasala ako sa laban sa langit. Nagsasala ako laban sa iyo. Tanggapin ko sana ako hindi bilang hindi bilang inyo ng alipin. Ano po? So, pumunta siya. Bumalik siya. At makita siya ng ama, malayo pa, ayon sa kwento, sa Lucas 15:11-32, nakita siya sa malayo. Lumakita siya ng kanyang ama, nagdalang habag yung ama. Ano ba yung nagdalang habag? Awa. Iba pa yung awa sa habag, Yung habag bigyan ko yan, habag na habag. Mahabag pa. Iba yung niya, iba yung feeling. Iba yung awa, Marugdog na pagkaawa. Marugdog na pagkaawa sa yung malalim. Pagkakita pa lang ng ama, ano yung ginawa ng ama? Tumakbo yung ama. Tinalubong at niyakap. Anong sabi? Ikuha nyo ng damit. Suotan nyo ng singsing. Tsaka, lagyan nyo ng panyapak. Yapak pala. Lagyan dungis, tapos amoy laboy. Pero hindi pinansin ng ama. Malagkit, mabaho, yapak. Nanlilimahin, payak. Gutom. Pero, tinulungan agad ng ama. Ang tradisyon pa noon sa kanila, kapag kinuha mo ang manang mo, isa itong masama na gawain. At may mga pagkakataon, sabi ni Pastor Salo, na kapag nakita kang bumalik sa lugar na yon, at ganun ginawa, maasang patayin. Kaya tumakbo agad yung ama. Kanya sinalubog. Kanya agad ni-restore yung kalagayan ng pagiging anak. Yung ni-rehearse ng anak, hindi na nasabi. Gawin po sana ang alipin na. Hindi na nasabi. Kaya hindi yakap agad. Nilagyan agad ng damit, sineta, at yung singsing na tanda na siya ay anak, hindi alipin. Kasi ang alipin ay hitaw. Ang sa anak ay sa singsing. So, gano'n, ano nangyari? So, motivation saka anak ay ano yung nag-motivate sa kanya na bumalik? Yung bang may pagkain? Yung bang mapapakinabangan niya sa kanyang pagbabalik? Hindi naman ang nag-motivate sa kanya ay yung pag-ibig ng ama. Sabi na, yung mga alipin niya ni tatay sapat at lumalabis pa. Sapat at lumalabis pa ang pagkain samantalang mabitin mga palay sa gutom. So, ganito para po. Sa atin, sabi ng iba, bakit
Bakit ka tumitin ba? Bakit ka kumikilala sa Panginoon Jesus? Pati gusto kong maligtas. Dahil doon itinarihan ng langit ang lalakaran ko ito dito. So, ganito mga kapatid. Ang motivation nila ay yung maligtasan at yung yaman sa langit. Sabi ni Pastor Salo, ganito po ang kung i-explain ko sa pagiging tao. Halimbawa, ako'y mayaman. Inspirasyon lang ha. Ako'y mayaman, maraming lupa. Maraming bahay. Ako ay milyonaryo. Tapos makakasalan na Christian din. Inisip ko. Dahil gusto niya yung lupa ko, yung bahay ko. Huwag yung pag-iba ko. Yung yaman ko, yung bahay ko, masaya kaya ako? Masaya kaya ako na pinakasalan ako dahil mayaman ako? Hindi siguro ako masaya. Hindi ako masaya. Pinakasalan ako dahil hindi ang gusto niya sa akin. Ang gusto ko, pinakasalan ako dahil pakakasalan ako dahil mahal mo ako. Bonus na lang yung lupa, yung bahay, bonus na lang yun. So, motivation, sana, natin, kaya tayo ay kumikilala sa ating Panginoon. Dahil mahal natin ang ating Panginoon. Yun yung nakapagbibigay ng lugod sa Diyos. Ang maging kalugod-lugod sa Diyos. Ito po kasi yung tema natin, maging kalugod-lugod sa Diyos. So, maganda yung yung paliwanag ni Pastor Saludon. Yung motivation dapat natin, kaya tayo sumusunod, ay dahil mahal natin ang ating Panginoon. Diba? Ang pag-ibig ng Diyos ay malayang ibinibigay sa atin. Kusa. Ano yung dapat na maging response natin? Dapat kusa din. Ano po? Kusa. Hindi po pwede ipagdudulan kay Ate Milet yung regalo. Ano po? Ayaw niya. Pero regalo niyan lang. Kaya yung dapat ay meron tayong parehas na pag-intindi sa bawat isa. Kung sa akin hindi sa iyo, kasama mo tatanggapin. Ano po? Di ba? Natanggap na nga lang ito. Ayan. Hindi pwede. Napakaganda ng regalo tapos yung mapipiliin. Masaya ba ako? Hindi rin, ano? Dahil alam ko na pilihan ka lang. So yung pusa na pagtuloy, sa pag-ibig ng ating Panginoon, yun ang dapat natin maging ang tawag dito, motivasyon sa ating pag-ibig sa Diyos. So ano pa yung ating napulot dito sa ating lesson tungkol sa anak? Kasi medyo burog o malawak. Ano po? Gusto po nag-aaral ng lesson. Brother Jay, ano po yung napag-aaral ng lesson? Magandaan po na yung lesson natin ay maganda yung natin. Susunod ay pag-aaral natin yung next topic. So, tanong sa Brother Alan, ano pa yung gusto mong nahagip sa kwento ng alibutan na Brother Alan? Kwento po sa alibutan. Pagkitingan natin yung yan may parable, no? Para po ito, hindi po ito... Hindi naman talaga ako bakit istorya, mga kwento na mayroong papupulutan ng aral, no? Ang ano niyan, yung kwento na yan ay pinapakita kung ano yung pag-ibig ng Diyos. Sinasagisaga, o tinatayo ang ama ng kalibugan na, Ngayon, kung titingnan natin doon sa parabola na yan, ay ganoon po ang pag-ibig ng Diyos. Hindi niya
sinasaklawan ang pagpili ng tao. Kasi kung tutuusin yung parable na yan kung sa Middle East yan, ayan ay talagang sobra-sobra na kalapas-tanganan niya sa magulang. Nakuhanin mo yung mana, nabuhay pa, parang magulang, ano? Ngayon, dahil ginusto ng anak, nagpupumilit, hindi natin alam yung kung halimbawa sa natutong buhay nangyari, kung meron pang mga iyakan, o sigawan sila ron, magkakay na. Ang pagpili ng anak ay hindi sinasaklawan ng tatay niya. Ganon din ang Diyos, hindi niya sinasaklawan ang kalayaan at pagpili natin. Kung pipiliin natin na lumayo sa Panginoon, ikaw ang bahala. Sa kanya consequence ngayon, kung susunod ka, ay nasa sa iyo rin. Kasi yun nga yung totoong likas na pag-ibig eh. Hindi, sabi nga ni Brother rin, hindi pinipili. So, pagkamat na doon, pinakita ng tatay niya lahat ng pag-ibig. Pagkakita ng pagbibigay sa kanila, ng kanilang mga pangalaman. Ganun din ang Diyos. Pero bagkus doon, sa kabila ng pagmamahal ng tatay ay sinuklihan ng anak ng walang hiyan, no? Ngayon, nakita natin, yun yung isang puturo ng Diyos talaga. Ang bigas ng pag-ibig ng Diyos ay gano'n. Hindi niya sinasaklawan ng pag-ibig. Ngayon, yung anak naman, nandun na, nagbiwaliw na nga. Nagbiwaliw na. Ano naman dyan, ay katulad yung pananampalataya natin, na pwede tayong humiwalay. Pagpapalay sa sanlibutan, sa mga binibigay ng sanlibutan, kain, inumin, palayawan, lahat-lahat, pwede tayong bumalik doon. Pero, ang kagandahan doon sa istorya, sa parabola, sa kabila ng pagliwaliw ng anak, hindi siya nasaksak doon kasi siyempre, pwede siyang mamatay doon, di ba? Kasi pwede siyang nakawan, pwede siyang kuhanin sa kanya yung pera niya. Pag nalaman na maraming pera to, pwede kang saksakin, di ba? Kuhanin yung pera mo. Ang kagandahan mo sa istorya ay hindi nangyari sa kanya yon. Ganon din ang isang mananampalataya na lumabas sa isang mananampalataya na umiwalay at nangyari sa kanya na siya ay namatay sa kasalanan nung sa panahon ng kanyang paghiwalay. Ngayon, ang kagandahan doon, hindi naman nangyari sa kanya yun, na namatay siya. Nagkaroon siya ng pagkakataon na bumalik. At yun na, ang pag-ibig ng Diyos ay gano'n mga kapatid. Kasi sabi nga, sa isang daang tupa na inaalagaan ng isang pastor, ay kung meron isa doon na nawala, ay talagang nahanapin niya yung isa para bumalik. Ngayon, kita natin na ipinakita din kung paano yung pag-ibig ng Diyos na doon sa mga tao na tumiwala pagkatapos nagkaroon siya ng realization na hindi ko rin talaga nakita yung katotohanan doon sa iba niyang mga sinamahan o kaya doon sa kanyang kalagayan. Wala siyang kapayapaan, wala siyang peace of mind. Tapos na-realize niya na babalik ako doon sa totoo. Ay doon makikita na ang Diyos, ang sabi nga doon sa pag-aralan natin kagabi, 1 Juan 1:9, sabi nga, na sino mang magsisi, paano? Ay patatawarin ng Diyos. Ganun po yung pinakaano kung paano
yung ama ay talagang gano'n na lang ang description doon sa parable na talagang nung makita pa nga lang niya o doon pa nga lang sa puso natin, meron na tayo pagnanais na bumalik. Ang Diyos ay meron na agad siya, meron ng provision na ginagawa pag iingatan ka na niya kasi babalik ka eh. Ganon. Yung pagnanais ka lang sa ating isipan at puso na babalik tayo paglilingkod. Eh, nabagal itong si Brother J. Na Brother J, ano? Narinig yung mga bitaw si Brother J na ito kasama natin. Ito natin na paiwari si Brother J. Pero na-realize niya. Bagamat si Brother J, dumating siya dito. Talagang nagulat din kami, Brother J, nung dumating ka dito eh. Ako na nakakita dito. Yun nga, katulad ng gano'n, doon namin makikita na sabi nga, ang Panginoon ay talagang tatanggapin ka niya o pagtanggap sa kanya. Yun po, doon lang po yung mga natin, ang Panginoon ay talagang yun yung klase ng pag-ibig niya. Hindi niya yung tao, kasi nakita niya yung nangbalik. Pero yun nga, ang danger na doon, kung sa paglabas mo, o pagtiwala mo, ay nadali ka. Ay, ito supervision na yun, mga kapatid. Pero nakakatakot doon. Kaya nga, nasabi nga, sabi ni Brother Enyo, nakita na natin na gano'n ang pag-ibig ng Diyos. Ano nga dyan? Tayo ay gusto natin makarating sa langit. Ang pinakano doon, sabi nga, ay hindi lang yung material na bagay nga, o yung mga binturo, o yung mga lahat ng kagandahan doon, bonus na nga lang. Yung pinakano doon talaga, na makita natin ang Panginoong Jesucristo na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Yun yung pinakano doon, ito pala yung Panginoong Jesucristo na nagbigay ng buhay niya para sa kaligtasan ko. Kasi kung hindi niya ginawa yung sakripisyo sa cross, ay wala talaga tayong pag-asa, mga kapatid, pabayaan ng kasalanan at kamatayan. So yun yung pinakano natin, bibigyan natin na makarating tayo doon sa langit. At siyempre, makita talaga natin ang Panginoong Jesus na ito pala yung sa mamagitan ng pananampalataya lang naman talaga tayo magpap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 
kalikuan ng Diyos. Hindi natin ito ulit. Kaya naman ng palataya lang eh. Kaya sabi nga doon sa John 3:16, binigay niya kanyang bugtong anak na kung sino mong sumampalataya ay magkaroon ng buhay na. Sa pamagitan ng pananampalataya, doon nalulubog ng Panginoon. Kasi nga, sabi nga, mapalad ang sumampalataya kahit hindi na nakita ang Panginoong Isus. Kaysa doon sa nakita nila na ipinako ang Panginoong Isus, ngunit hindi sila sumampalataya. Kaya itong kalagayan natin dito, mga kapatid, kahit tayo ay nagtitiis, ay buhay yung ating pag-asa na sa pagbabalik ng ating Panginoong Isus ay mapapasama tayo. Meron tayong ganun pa ng palataya kasi pa ng palataya mga kapatid ay nag-isisyan doon sa mga bagay na hindi natin nakikita. Yun ang pinaka-description ng pananampalataya na sa Hebreo 11:1 yata yan. Yun nga yung pananampalataya eh. Kung hindi man natin nakikita yung lahat ng mga bagay na yun. Katulad din ng mga examples ng mga pananampalataya sa Bible. Yung mga tao ng pananampalataya sa nakatala sa Hebreo 11 na yan, naka lahat yan doon. Ay sila ay sinampalatayanan nila yung sinabi ng Diyos. Kahit na si Abraham, kahit sila si Moises, kahit sila si Enoch, kahit si Noah. Si Noah may nakakita ng ulan eh. Binuhay mo doon kasi tayo gumawa ng barko doon sa bundok, sa ibabaw ng bundok. Gaano ka anong pananampalataya yun na ibig sabihin talagang sinunod niya yung sinabi ng Panginoon na mangyayari. Ngayon,
kalagayan natin dito sa libutan to ay sabi nga sa 2 Pedro ay mapupugnaw ang sanlibutan ito sa magitan ng init, hindi na sa baha. So ano nga klaseng pagkatao na dapat tayo? Kaya nga, magtiis lang tayo mga kapatid kasi nga, ganun talaga ang buhay dito sa lupa. Ganun din naman kung titignan natin, hihiwalay ka, sigurado ka ba na kung hihiwalay ka masusunod lahat ng problema mo. Baka tumiwalay ka na, ganun pa rin naman. Nawala pa sa'yo yung pagkama na nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. No? Kaya wala rin simple Kung lumayo ka parang iniisip mo na kasi napakahirap naman sa balista Ito ang nahirap din talaga mga kapatid sa paghahanap ng trabaho. Kung ikaw ay talagang talagang katotohanan yan mga kapatid na hindi ganun kadali pumasok sa pananampalataya lalo na yung pag-explasin na nagpapaaral ka talagang merong mga may sakit o meron pa maraming problema pero yan ang totoo mga kapatid hindi rin naman masusunod yun dahil hiniwalay ka ibang kayo gagawa na talaga magbenta ka na lang ng mga illegal dyan tapos pag nakakawa ka na lahat na gawin mo na para ikaw lahat na gawin mo na lang para hindi mo naman gagawa kasi may pulis mahuhuli ka ng pulis o di wala rin kung nakulong ka di nasolve yung problema mo di wala di ba ganun lang ang mga kapatid yung pag ang mindset natin na talagang i-focus natin na ang Diyos ay pag-ibig talaga siya. May nakahanda na nga may nakahanda ng tahanan. Ang lang sa atin, huwag lang tayo mawalan, huwag lang tayo mainit. Talagang panghawakan natin. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay magbibigyan natin ng paliguran ng Diyos. Yun po. Salamat Brother Alan sa magandang punto na ating narinig ngayong umaga ito. At sa pagpatuloy sa alibugang anak po, magandang punto na binigay Brother Alan po. Ang pag-ibig ng Diyos ay unlimited. Po? Bakit? Binahag niya tayo nung tayo ay makasalanan pa. Sabihin, hindi tayo iisay na nagbago na bago niya tayo ibigin. Kahit yung mga kasalanan, mahal niya. Ano sa katunayan? Na mga kasalanan na yung minamahal niya rin para sa kanyang pag-ibig. Nagpapaulan din siya sa masama. Pag gumagawa ng tama, pag gumagawa ng mali, nagpapaulan din siya. Talagang patasan po. Kaya huwag mo nang paulanin niya sa lugar na yan at hindi yun. Huwag mo paulanin niya sa bahay na yan. Bawa, katubig. bahay mo dito. At bahay mo kabila. Sobrang sama na nga dyan. Pag umulan ba, yun lang ang bahay mo ang maulan na. Ba't pa yun na? So, gano'n iniibig ng Diyos ang tao. Sabi na dito, may mga tao na bisita sa akin. Sabi nila, hindi pa sila mabuti. Kaya ayaw nila mas mabuti. Alam niyo ganito yung pagiging mabuti, hindi original sa ating mga tao. Ano yung original natin? Yung original sa ating kasalanan. Kaya huwag mong intayin na ikaw ay maging mabuti bago ka bumalik. Hindi mo original yun. Parang isang reflection ng ilaw. Yung ilaw, yung liwanag ay binibigay ng buwan, kanya ba yun? Hindi reflection yun ng araw. Hindi pwede pagmalaki nung buwan na meron siyang sariling liwanag na tumatanglaw kapag gabi. Reflection yun sa atin. Ganun din ang tao. So, yung original natin, kailangan natin si Kristo para mag-reflect naman tayo doon sa ibang tao. Hindi pwede magre-reflect tayo na tayo ay madilim. Walang reflection yun. Walang gana. Kung maglilid ka sa daan at wala kang liwanag, nagre-reflect sa iyo, yung karakter ng Panginoon, hindi ka makapag-aakay.
Mauulog kayo pareho sa bangin kung wala si Kristo. So, yun na po. And then, sa albugang anak, ganito po, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Pero yung response natin, kung sa hukuman, nagdalhan ka ng suspina, ano po, merong due time po yun. Kailangan mo mag-response. At kapag hindi ka nag-response, ikaw ay dadakpin. Mabuti itong albugang anak. Nag-response siya na ano po? Nag-response siya na hindi pa huli ang lahat. Kinilala niya ang kanyang sarili bilang makasalanan. Ganito po. Sa isang may sakit, sabi niya sabi mo sa iyong sa iyong sarili, ikaw ay mayaman, wala kang kailangan, ano pa? Kapag ikaw ay mayaman, sabi ng Bible, ano po? Hindi mo alam, ikaw ay kahabag-habag. Hindi mo alam na ikaw ay hubad. Hindi mo alam na ikaw ay bulag. Nasa Biblia yan. Hindi lang ako matagsasin sa verse. Pero yun ay matatak sa isip ko. Ano po? Na yun ang sinabi. Sa isang doktor, pupunta ka kung mayroon kang sakit. Pero kung hindi mo alam na ikaw ay masakit, hindi ka makapunta kay mamatay. So, yung unlimited natin ng resources ay hindi yun yung makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Ang makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos ay yung ating response sa Kanya. Pusa. Walang hinihingi kapalit. At ang pagmamahal sa Diyos ay meron dalawang klase. Meron tinatawag direct at indirect. Ano yung direct? Ang direct, susundin mo ang aking mga utos. Susundin mo ang mga utos para makilala ka na ikaw ay tagasunod ng ating Panginoon. Ano yung indirect? Ikaw ay tutulong sa iyong kapwa na walang hinihingi kapalit. Hindi tayo politiko. Na kapag nagbigay ng bigas, o iboboto, o 500 pesos, o 1,000, hindi yun ang motibo ng ating motibo ng ating puso. Alam ng Diyos yung motibo ng ating mga puso. Ano po mga kapatid, kapag may hinihingi tayo ng kapalit, mangaral ka mangaral. Pero kung hintayin na magre-response sila ng maayos, hindi natin gawain yun. Ang banal na Espiritu ang nagko-convict. Ano po? Parang ano lang yan parang mga libro na nakatago sa booklet. Nakapag-gulo-gulo na, at saka alam mo, walang magulo, nakapagbasa mo na. At nakapagbasa sila ay kilomit sila na Holy Spirit. Ano po? So yung direct at indirect. Sabi nga kasi na ating Panginoon Jesus, sino man ang gumawa sa pinakamaliit, isa sa pinakamaliit sa mga ito ay walang yung ginawa sa pinakamaliit. Sa mga ito ay ginawa mo sa akin. Salamat Brother Alan sa tulong. Yun ay indirect. Kasi gumawa ka, pagpalain po kayo na kayo tumutulong sa kapwa niyo. Na wala kayong hihigit sa kapwa. Indirect ka, hindi po ginawa. Sa Diyos po ginawa. Wala kayong hihigit sa kapwa. Kapag kayo tumutulong sa kapwa. Indirect po yun. Ang direct naman, ay yung pagsunod mo sa kanyang mga kautusan. Yun ang pag-ibig na tinatawag na sabi nga ay direct and indirect. Mas masabi na nagbasa kay Abogado ako. So, yung po ito, reflection, yung pa yung hindi umulan sa atin. Huwag natin hintayin na tayo ay magbabago, magpubuti mo sa akin. Ang sabi ko sa kasalanan, hindi ko kasalanan, hindi ko pa talaga kaya magbago sa sarili ko.
paano yan? Ay limited yung ating response. Paano kung yung albugang anak na katulad din ay biglang inatake? May nakita ko yan ang biglang na katawan. Bata pa. Ilan po kasay patay? Hindi na ako masabi, baka mamaya, makatulad ko, sasalita na agad. Pero nakita natin, mga leader natin, sasalita kay saya-saya. Magkekemit lang. Nampap mo, patay. Napakalakas, napakalakas. So, yun yung limited. Bagaman ang pag-ibig ng Diyos ay unlimited, ang response natin ay limited, Brother Jay. Salamat po kay Brother Jay. Yung response niya ay on time. Hindi niya nakapiran. Ako magpapabalik muna. Hindi ko rin sila dyan. Kasamaan namin ang bigyan natin natin. Tayo ang talagang nakahiling sa kasalanan. So, paano pa tayo makapagbigay ng malugod-lugod sa Diyos? Sabi po dito, sa araw ng Biyernes, mabasahin ko na lang po. Ang Panginoon ay nadidismaya kapag minamaliit ng kanyang bayan, ng kanyang sarili. Ninanais niya ang kanyang pinili ay pahalagahan ang kanilang sarili ayon sa halaga nilalagay nila sa kanilang. Pahalagahan mo yung sarili mo. Kasi, yun yung halaga ibinibigay ko sa iyo. Ang presyo mo ay walang halaga. Ibinigay ko sa iyo yung 1 million. Tapos pupunta ka lang doon sa sahod na 30 pesos around. Pahalagahan mo yung sarili mo. Ano po? Yun ay sa spiritual. Ano po? Gusto sila ng Diyos kung hindi, ay hindi niya sana pinadala yung kanyang sarili para mamatay para sa atin. Ganun tayo mahalaga. Bakit tayo magpapakamatay pa ang bababasa kung hindi tayo mahalaga? Naisip niyo, ano po? At sabi ni siya ay may layunin para sa kanila at silubot na nalulubot kapag sila ay humihingi ng pinakamataas na mga kahilingan sa kanya upang kanilang buwalhatiin ang kanyang pangalan. You see, gusto pala talaga ng Diyos na tayo ay hihingi sa kanya. Ano yung mga hihingi niyo? 1 million? Ano yung pinakamataas sa 1 million? Yung pagkatao natin. Napahalagahan tayo ng Panginoon. Bigyan po ako ng isang malinis na puso. Sabi nga ni David, lighan mo ako ng isang malinis na puso. Pinakamataas. Nahihingi natin. Kasi pag may malinis na puso pa, nakita mo ang Diyos. Blessed are the pure. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Nakakita ng tao kapag puro. Ano ba ang puro ang puso? Ano ibig sabihin ng purong puso? Walang haring pagkukunwari yung kasing puro, yung puro na puso, mga kapatid. 99% yun, hindi. 100% yun. Sabihin nun, ay pagkagaling yan, yung puso na yan, na nilikha ng Diyos sa iyo, yan ay 100% na, kasi nga, galing sa Diyos eh. Ibig sabihin yan, yan ay bunga na ng banal na Espiritu. Gumagalaw ka, na wala kang self-preservation, walang sariling motibo. Motibo ng mga puso. Oo, yung mga motibo ng mga puso. Basta ang ginagawa mo yung mga bagay-bagay dahil mahal mo ng Diyos. Mahal mo yung Papa. Yun yung halaga. Yun na sinabi nga ni Brother Renyo kanina na nagiging mahalaga ang ating buhay dahil binigyan tayo ng pahalaga ng Diyos. Yung kanyang sabi na, yung buhay ng kanyang bugtong anak ay ibinigay para sa atin. So dahil naibigay na ng Panginoong Isus yung kanyang
buhay para sa atin, nagiging mahalaga tayo. Kung tatanggapin mo yung regalo na yun na binigay ng Diyos. Pero kung hindi mo naman tatanggapin, ang buhay ng isang tao, wala rin halaga. Pero kung tatanggapin mo siya, doon lamang magkakaroon ng effectivity, yung kahalagahan ng buhay ng Panginoon sa Kristo para doon sa tao. Iyon po yung, pero kung hindi mo tatanggapin, walang halaga ang buhay ng tao. Kaya may mga nangangamatay na nasasayang ang buhay dahil sa hindi nila napahalagahan yung kanilang buhay. Tulad ng pagbibisyo. Dahil sa pagbibisyo, namatay siya. Hindi niya binigyan ng pahalaga. Pero kaya nga tayo ay pumapasok yung nandun yung sa pagkain, sa pag-inuman, ay kailangan na ayon. Sabi nga, kumain ka man uminom, kailangan gawin mo sa ikaluluwa natin ng Diyos. So, yun po yun, nagiging mahalaga tayo dahil binigyan natin yung pahalaga na binigay ng Panginoon. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo buong pagkatao mo. Walang reservation. Ano po? Walang sabi na hindi kasi mo na. Okay, mataas na naman siguro yung 25%. Kaya lang sabi ay ibigay mo. Iiwanan mo na para sa pag-ibig sa ating Panginoong Jesus. Sabi po sa patuloy dito ano po? Ang pangako ng tagapagligtas ay ibigay ng tagapagligtas na may ibinigay na kondisyon. Ano po yan? May ibinigay na kondisyon. Kung iniibig ninyo ako, sabi niya, suparin niyo ang aking mga utos. Idiniligtas niya ang mga tao hindi sa kasalanan kundi mula sa kasalanan. Mula sa kasalanan. Hindi yung at sa gitna. Mula doon sa una. Ano po, iniligtas niya kung sabi, tayo ay magpapaligtas. Eh kung nakaano nga, meron pa ng iniligtas na nalulunod, nakabangka ka, naabot mo yung kamay mo, ayaw na iba, abot yung kamay, wala din, ano po? Ganon yung ano niya. Ang lahat ng tunay na pagsunod ay nagmumula sa puso. Hindi pala nagmumula ito sa isip. Dahil para mapagsunod ko pag daw na ito yung mahal mo kasi yung tao kung kahit anong response niya. Ano po? At siya isa sa ating mga iniisip at sa ating mga layunin. Siya ang magbibigay ng idea sa atin na ating mga iisipin. Ang kaloobang pinalisay at pinabanan ay makakatagpo ng pinakamataas na kasiyahan sa paglilingkod sa Kanya. Ano po, merong kahit nga yung ano yung dalawang pamahalan, kahit gutom na basta magkasama ay masaya. Ano pa kasi nagmamahalan? Ano? Wala silang maganda siya sila Bagaman ganun na, kailangan pa rin yung diskala po. Sabi, kapag kilala natin ang Diyos, na privilege natin makilala siya. Hindi privilege ng Diyos, privilege natin na lumapit sa Kanya. Kasi kapag tayo ay nanalalaman, kapag tayo ay magigit na dinadala, kapag tatapos natin maidalanin yung ating mga problema, anong naramdaman nyo? Baka ano pakaramdam? Privilege ba yun sa Diyos? Privilege natin yun. Tayo may privilege dahil tayo yung binigyan niya ng kapayapaan at pag-asa. Ano po? At sabi pa dito sa pagpatuloy sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa katangian ng Kristo sa pamamagitan ng pagkipag-isa sa Diyos. Ang kasalanan ay magiging kasuklam-suklam sa atin. So based na po yun sa ugali ng ating Panginoon. Ayaw ng Panginoon Jesus ng ating mga kasalanan. So meron pa po ba kayong nais na idagdag dito sa ating parabola ng isang kalimugang anak? Ano napansin ba kayo doon?
pwede pa ninyong idagdag na makuha nyo na lesson doon sa alibughang anak. Ang alibughang anak ay isang suwail. Sino po ba yung alibughang anak? Baka akala natin, ano po, ay talagang kwento lang yan. Ang alibughang anak po tayo. Ang alibughang anak ay tunay na tayo. Naninulustay natin yung ating mga panahon sa mga mundong bagay. Nasabi ko na ay ang pag-ibig ng Diyos ay nasa gitna. Kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalituan. Pinilala kasi. Ako po may share na verse. Isang sala. Ayan, maganda yan. Ako po meron pong share na verse po sa Pedro po. Sa, ano ba ito? 1:13 po. Panawagan tungo sa banal na pamumuhay. Kaya't hinihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip na supilin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Hesus Kristo tulad ng mga masunuring mga anak. Huwag kayong gumaya sa mga masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan nung una. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat kayo'y mga maging banal sapagkat ako'y banal. Ito po'y parang umano din po sa pamumuhay po natin na tayo po ay sumunod sa Kanya. Kasi tayo minsan nawawalan din po tayo minsan ng yung pananalig sa Kanya. Dahil natutokso tayo sa mga makamundo nga dito sa atin na imbis na ituon natin ang ating mga sarili sa pagbabasa, sa pagpakikinig ng mga banal na salita, ay nandun po yung nawawala na parang nababaliwala ang Panginoon. Kaya po ay nawa po ng Panginoon ay tulungan tayo na maging yung mamuhay po tayo talaga ng naaayon sa Kanya. Kaya po ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil dati po talaga ako hindi maano sa Panginoon. Tumatalikod po ako sa Kanya. Nawawalan din ako ng pag-asa. Pero nung nakita ko ang tunay na kahulugan ng paniniwala ko sa akin sarili, natanto ko na may Panginoon talagang buhay na talagang siya magpapabago sa iyo. Bagamat ako hindi panahon na hindi ako madasalin, hindi ako nagsisimba, puro kalayawan ang ginagawa ko. Pero nung sinuko ko sa Panginoon lahat, parang inano niya yung pagkatao ko, binago niya. Kumbaga po, inilagay niya ako sa tama ng pamumuhay. Talaga pong napaka-powerful po talaga ang ng ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Kasi lahat po talaga tayo nandito sa ibabaw ng mundo, puro kasamaan. Pero patuloy pa rin ako na nananalig sa Kanya na ipagpatuloy ko pa rin ang aking paglilingkod sa Panginoon habang ako'y nabubuhay at malakas. Amen po. Natuwa ko yung sila kaya kung si Mrs. ng Celestial Bread. May mga comment daw na hindi na mawala si Sir Sarah Alcena. Sir Sarah Alcena. Tapos nagsisyo pa siya. Yung kanyang napakinggan sa mga reflection ay nagbabahagi siya. Kung napakaganda po na amen po kay Sister Sarah na naramdaman niya yung talagang sabi niya na ilagay ng tama ng kanyang buhay sa pananampalataya. So meron pa po kung ako yung pananalita kasi nga may mga nais pa kayong sabihin dito sa kwento ng ating alipunan o dito sa ating pangalan na maging kaluwi sa Diyos. Kung isang dagdagan na tayong nabuhay.
Yun na yung kanina, at yung mga kanina. Kung walang pananampalataya, ay hindi natin magbibigyan ng kalubukan ng Diyos. Yun lang pananampalataya na yun. Pananampalataya may gawa, kasi nga. Walang pananampalataya, pero walang gawa. Kaya nga yung dalawa na yun, isipan ko din, hindi ko din paghiwalayin. Para ang katawan niya at saka yung hininga. Pagka hiniwalay mo yung hininga sa katawan, mamamatay yung katawan. Kaya yan ay yung pananampalataya at saka yung pagsunod, hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya nga yung mabibigyan naman natin ang kalubukan ng Diyos kung may pananampalataya tayo, may pagsunod. Kasi, Automatic. oo, automatic yun. Kasi yun yung response mo eh. Kung iniibig ko, sabi ng talata, kung sabi ko, ako yun yung iniibig, hindi mo rin sa hindi mo lang, kaya nga hindi mo pwede sabihin ng isang tao na iniibig kita. Ay, bulahan na lang yun kung sinasabi mo iniibig pero hindi mo talaga ginagawa yung para sa kapakanan niya. Pero kung ginawa mo yung sinabi mo, may kasamang aksyon, ayun talaga totoong pag-ibig. Kaya yung ang tamang response, kaya ang sabi, ay manampalataya ka, sundin mo yung kanyang mga kautosan, yun yung tunay na pag-ibig. Salamat. Ang Diyos, pwede kang magbigay nang wala kang pag-ibig. Pero Hindi ka pwede. umibig na hindi ka magbigay. Di ba? Pwede kang magbigay nang wala pag-ibig. Napakarami yan. Malapit kami ano. Ma'am, sabi ka tabi-tabi ka. Pero kapag ikay umibig, hindi pwede hindi ka magbibigay. Automatic yun. Ano po? Sa mga ateista, gano'n din. Nagbibigay sila sa pagiging tao nila dahil humanity. Pero wala silang Diyos. Pero hindi ka pwede umibig. Hindi ka magbibigay. Pagbahan natin sa tao, kahit yung matanga ay binibigay, yung liver niya ay binibigay, yung kidney ay binibigay. Kahit yung buhay ay binibigay. Kaya yung ating pananampalataya, mga kapatid na nalaman natin yung katotohanan. Yung ating pananatili, yung nabuhay tayo doon sa ating sinampalatayanan, nakilala natin ang buong katotohanan. Kung nanatili tayo doon, na mayroong pagtitiis, yun po yung tunay na pananampalataya. Kasi nga, kung ating titingnan nga yung nandun nakatala sa Hebrew 11, na mga tao ng pananampalataya, ay talagang nagtiis din sila. Si Moses man kali na ay siya ay next to the Pharaoh na sunod na siya na magiging hari. Nasa kanya na lahat, kayamanan, karunungan, influensya. Nasa kanya lahat. Pero iniwan niya lahat yun, mga kapatid. Dahil inibig niya ang Diyos. At ang Diyos ay mayroong binigay ng atas sa kanya. So, parang ganun mga kapatid ang sanlibutan, maraming iaalok sa iyo. Ganito, ganyan. Huwag ka makakakili dyan sa lista. Hindi naman kita mo, ngayon wala ka trabaho. Kita mo, ganito, ganyan. Sarap-sarap ng baboy. Sarap ng beer. Di ba? Wala namang light dyan Wala namang light dyan sa mga pananampalataya niya. Diyan pa para sa mama. Samantalang
Sabi, sumampalataya ka lang, ligtas na eh. O, edi, ngayon kung mga kapatid, sabi ko nga, mabibigyan naman natin ng kaluguran ng Diyos kung meron tayong pananampalataya na merong pagsunod sa Kanya. Kasi hindi pwedeng pananampalataya. Sa Satanas man may pananampalataya rin, nahihinig pa nga ayon sa Santiago 2. Parang Santiago 2. Ha? Ano yan? 12. 12. Ayun, 12. Ayun, nasabi ko ito. Sa Satanas, may karamihan para nanginginig pa nga siya eh. Kasi kilala niya ang Diyos. Mas higit ang kilala ni Satanas kung sino ang Diyos, mga kapatid, kaysa sa atin. Tayo, ang ating pagkakilala sa Diyos ay bahagya lang. Wala pa nga tayo sa pero sa Satanas, kasi galing na nga siya sa langit, mas kilala niya at nasaksihan niya kung paano ang Diyos ay lumikha ng sanlibutan. Kilala ni Satanas, kaya nga nandun siya eh. May panginginig ang kanyang paniniwala at pananampalataya na ito yung talagang Diyos. Diyos ito. Pero hanggang doon lang siya kasi rebellious nga siya eh. Ayaw naman niyang sumunod eh. Kaya may pananampalataya siya. Kaya yung mga nagsasabi na yung kautusan na yan ay wala na yan. Hindi mo kailangan yan eh. O, sa ano yan, lipas na yan. Pag-ibig na tayo. O, yan na nga. Ipa-project natin. Pag-ibig na yan. Ano? Kasi nga, biruin mo, babalik ka pa. Paano may ibigin yung kapwa mo? Paano may ibigin ng Diyos? O, bagamat yan ay pag-ibig, paano mo siya ibigin? Babalik ka pa rin doon sa isang utos na binigay ng Diyos na sinulat ng kanyang sariling daliri doon sa tapyas ng bato ng mga kapatid. Kaya yung 10 kautusan na yan ay kailanman ay hindi mawawala yan. Kaya pagtiisan natin mga kapatid, yung ating nandito, ang Panginoon ay malulugod sa atin kung makikita tayo na nagtitiis tayo sa pananampalataya nito, yung pagsunod sa Kanya. Bagamat mahirap ano, kasi nga sabi nga, ang daan na patungo sa kaligtasan ay talagang makipot mga kapatid. Kaya nga, ganito yung ating sitwasyon eh. Yung tipong, pero sa totoo lang mga kapatid, hindi naman talaga ano eh. Kung nasa pananampalataya ka, o sumusunod ka sa Panginoon, naiingatan ka na eh. Nasabi ko nga, sino mga nalasing dito? Sige nga, kung yung paglalasing, yun ba ay talagang nakakabigay ka talaga ng kasiyahan. O pagkatapos na sakit ng katawan, sakit ng ulo nito, o hangover. Ganun yung mga kapatid eh, hindi naman talaga eh. Kaya, ating isang palataya, napagtiisan natin ang pananampalataya nito. Kasi, itong pananampalataya na Adventista, mga kapatid, makikita talaga natin dito na sinusunod natin ang banal na kasulatan. Wala tayong kinukuha dito, pagkatapos yung iba, tinatapon natin. Lahat ay ating pinag-aaralan. Kung ano yung nakasulat sa Biblia, yun ang ating sinusunod. Kaya bagamat yung iba nagsasabing wala nang kautusan, ay hindi po yan. Pagtiisan natin, at panampalatayanan natin ang lahat ng sinabi sa Biblia upang ang Diyos ay mabigyan natin ng kaluguran. Doon lang natin makikita na itong, halimbawa, si Sister Milet, kita niya, bagamat mahirap ang buhay, kita niya na talagang nagsisikap itong tao na ito. Doon lang niya mabibigyan ng kaluguran ng Diyos. Kahit sino sa atin, kung makita ng Diyos na tayo nagsisikap, kahit mahirap ang buhay, nagsisikap, tiyaga lang, tuloy pa rin. O yung iba nga, kung maaari niyo yung mga ibang mga mananampalataya, mga kapatid, naglalakad pa sila ng kalalayo para na makarating sa simbahan. Yung mga pagtitiis na yun. Talagang yun. Iingatan ka ng Panginoon. Dahil pala po yun, mga kapatid. Bagamat, ang sabi nga, doon sa mga list ng mga nanampalataya na nanamatay na, ay hindi
panganila talaga na-receive ang kanilang reward. Kahit na si Haring David, kahit si Moises, o sino ba yung mga mananampalataya na nandun, ay si Enoch ay nakatanggap na agad niya ang kanyang reward kasi kinuha siya ng Diyos. Pero yung mga list doon sa mga mananampalataya na nasa Hebreo 11, ay hindi pa nila natanggap ang kanilang reward. Nangamatay din sila. Pero sa pagbabalik ng Panginoong Isus, matatapos na ito paghihirap sa sanlibutan at lahat ng tao na nanatili, nagtityaga hanggang at nagtiis hanggang sa wakas, ay sila po ang magmamahal. Salamat brother Alan, napagandang sa topic natin ngayon. Sa susunod ay maganda ulit yung topic natin. Ano po? Susunod na ano ay siguro magdaragdag tayo ng mga teacher may dumating po kasi sila na yung ating mga likod. Mag-grupo ulit tayo po para magkaroon ng interaction ulit ang bawat isa. Marami ay maglalagay tayo sa mga teacher na panibago tulad ni Robbie Aryan, mga kapatid natin para nakalagay sa teacher. So, maraming salamat mga kapatid. Nawa yung napag-aralan po natin ay magamit natin sa ating patuloy. At pagtatapos po natin, tayo po ay abutin po natin